Ayun, at bago tayo tuloy ang magsimula, doon sa mga miyembro ng aking channel at sa mga subscriber na walang sawang sumusuporta sa aking channel, maraming salamat sa inyo diyan. At sagutin natin ang pinaka-latest na tanong na galing kay Mike Delta 88. Ang sabi niya, "Kabayan, pag active army or police sa Pilipinas at mag-apply ng army or police diyan sa Canada, kailangan pa bang mag-aral ulit ng college?" Yes, kabayan, iyan ang sagot ko sa iyong katanungan. Kailangan pa ring mag-aral dito sa Canada. Kung ikaw ay gusto mong magpulis, kung pulis ka diyan sa Pilipinas, gusto mong magpulis din dito sa Canada, hindi ka agad puwedeng pulis. Kailangan mong mag-aral. Kung halimbawa, taga dito ka sa Quebec, kung sa Quebec ka napunta, kailangan mo murang mag-aral ng police technology or sa French na tinatawag na technique policier. Kapagka natapos mo 'yon, 3 taon 'yon sa college, magte-training ka pa at saka ka pa lang kapag-apply para maging pulis. At ngayon kung sundalo ka naman diyan sa Pilipinas, tapos gusto mo ring maging sundalo dito at meron kang pinag-aralan diyan, kung college sa degree holder ka, kung may masteral ka pa, kung gusto mong maging sundalo dito, unluckily hindi maki-credit yung pinag-aralan mo diyan. Yung degree mo sa Pilipinas, hindi maki-credit dito na let's say BS Criminology ka. Pagdating mo dito, yung BS Criminology mo ay hindi maki-credit. Ang maki-credit lamang yung mga ilang units. Paano ma-credit yun? Mag-a-apply ka ng tinatawag na equivalence. Magbabayad ka na ang bayad yata ngayon is $120. Kapagka nagbayad ka nun at saka ipapadala sa'yo ng government kung ilang units o anong mga subject ang na-credit mo. Para sa gayon, kung ikaw ay mag-a-apply ng pag-aaral dito, alam mo na yung mga subject na hindi mo kukuhanin. At gano'n din sa pagsusundalo, kung officer ka diyan sa Pilipinas, pagdating mo dito, kung mag-apply ka man ng pagiging sundalo dito, hindi ka agad officer. Kahit sabihin mong mayroon kang diploma diyan, kung anumang kurso sa college o university ang tinapos mo, pagdating mo dito at nag-apply ka sa Canadian Armed Forces ng officer, unluckily hindi ka makakapag-apply ng gano'ng kadali. At bago ka makapag-apply, ang unang-una mong gawin ay dapat meron ka ng PR status o meron kang citizenship status dito. Dapat Canadian citizen ka. Pero sa ngayon, nagbago ang procedure, yung permanent resident status, tinatanggap nila ngayon. So, iyon ang mga update, mga kabayan. Dahil binabasa ko yung mga tanong nyo, iyon ang mga nakikita ko na tinatanong, "Oh, kabayan, ano ba yung requirements diyan ngayon sa pagiging Canadian Army?" So, sa pamamagitan ng video kong ito, sana ay nabigyan ko kayo ng linaw na hindi pagdating dito, kung ano man ang course na tinapos nyo diyan sa Pilipinas ay puwede nyo ring agad i-apply. So, katulad dito sa aming lugar, may friends dito. So, dapat kailangan sanay ka ding mag-friends. Pero huwag niyo munang intindihin 'yon dahil another step na naman 'yon. Basta ang mahalaga lang, 'pag nakarating dito, lalo't mayroon kang permanent resident status, ay makapag-apply ka na. At lalo kung Canadian citizen ka na, kung merong nanonood ng video ko ito, mga kababayan natin na nandito sa iba't ibang probinsya sa Canada, kung gusto niyong pumasok ng army, citizen ka na, pwedeng-pwede ka nang mag-apply, kabayan. Ano pa ang hinihintay nyo? Samantalahin na magandang opportunities at magandang benepisyo na ibinibigay ngayon ng Canadian Forces. At kung meron pa kayong ibang katanungan, mag-send lang kayo dito, magsulat lang kayo dito sa bidyong ito, sa ilalim. Pag nabasa ko, sagutin ko agad yan. At para mabigyan ko agad
ng katanungan ng kasagutan ang inyong mga katanungan, kabayan. Medyo naano yung salita ko dahil dito kasi ang salita siyempre mix ng English tapos at French. Tapos pag Tagalog naman tayo, eka nga no excuse yan. Pero I'm trying my best to speak on our own language, Tagalog, para mas maipaliwanag ko ng maayos. So sana nagkaintindihan tayong lahat mga kabayan. At hanggang sa muli na lang. Ingat tayo lagi.